our Sunday doubleheader. LPU kontra EAC mamaya po. Maghaharap. Crucial matchup between Perpetual and Arellano. Alex Razonable starts us off here in the second frame. Good to have you with us on a beautiful Sunday afternoon. This is Jonah Dolorito. Again, floor defense of VAC. Hindi pinapababa yung bola, pero sabi ni Heart Bio, tama na daw. One of the main attackers na pinupuntahan itong LPU right now ay isa sa magaling din sa net defense, Bio. At so far, yung quick attack ni Heart Bio, as we see a rare service error committed by Venice Puzon. Yung quick attack nito ni Bio, yun yung highest percentage na atake ngayong araw na to ng LPU. Kasi yung iba, yung wing attackers, hindi pa nadidiskartehan yung depensa ng EAC. Mochilias dug up. Hold on. There is another error. Yeah. Martin, bukod dun sa kanilang first ball, nagkakaproblema rin sila. Kapag nagkakaroon sila ng chance umatake, nag-error pa sila. So medyo masakit to para sa side ng LPU. Pangalawang net fault dito kay Mochilias. Bio. Tip is covered. 4 touches. So EAC jumps into a 3-1 lead. In fairness, kung may i-comment ako para dito sa EAC, yun yung kanilang defense. Mapa net defense or dito sa floor defense, ang ganda ng pinapakita nila. Now ngayon, pasa muna natin sa ating courtside reporter na si Glycel Galpo. Glycel. At this point of the season, it is more than just skill. It's composure, confidence, and control. Kwento nga sa akin ng team captain ng Lady Pirates na si Venice Puzon ay wala man raw si Coach Cromwell ngayong araw. Ay tiwala naman daw ito sa kanila that they can still deliver a good game. But based on that first set performance, Martin, looks like they really need that composure back so that they can execute better. Dagdag na paalala naman ni Coach Wanta sa kanila ay dahan-dahanin nyo at simulan nyo sa pasa. On the other hand, Coach Rod Palmero calls on the Lady Generals to do the same, saying, tuloy lang tayo, walang magre-relax, okay lang magkamali, basta't galingan nyo sa pasa. Abangan natin kung magpapatuloy ba ang performance ng Lady Generals ngayong araw. Balik muna sa inyo, Martin and John. Maraming salamat, Glycel. Yun yung pagkakaiba ng dalawang laro natin or yung laro ng dalawang teams natin. For EAC, ano sila they're just playing loose. John Vic, di ba? Free na free. Yung galawan nila dito, hindi tense. LPU is feeling a little bit pressure, especially after that first set loss. Yeah, medyo nadala nila yung tightness nila nung first set and parang hirap sila makarecover unless mag-commit ng error itong EAC. Pero sa pinapakita ng EAC, Martin, I don't think ibibigay nila tong game na to sa LPU. Yeah. Diin ang laro ngayon ng EAC. Cara Dayanan has 7 points already. Grabe. Ang nagiging problema rin yung first ball ng LPU, ano? Sobra. Reception. Big factor para sa kanila right now. And this is one of their better ones. See, it results to a much better execution. Kailangan talaga nila ng first ball dahil as much as possible nagagawa naman ni Puzon ng setup play kapag nagkaroon sila ng talagang magandang pasa, but simula first set, yun yung hinahanap na natin para sa side ng LPU. Heart Bio. Alimen. Wow. Puts it through. Ito ang medyo nakaka-destroy sa LPU. Alimen dito sa outside and then meron Dayanan. Susundan pa ni Bellena, Formento. Ang ganda ng distribution ng bola. 9 na puntos na para dito kay Jing Alimen. Talagang wow. etong EAC, initially they were figuring out kung sino nga ba yung hahalili dun sa iniwan na pwesto ni Kat Almazan, who has been, of course, their leader in the past seasons and their bona fide scorer. Now, it's Alimen and Dayanan, Bodonal na hindi naglalaro ngayon. So maraming pumalit at kasunod. Totoo. Mas maraming na-develop na players pagkaalis si Almazan.
even the quickers, Yeah. even the setters, opposite and outside hitters, contributing para dito sa EAC. Fourth point for Jaja Villena and a well-executed running attack. 7-4 in favor of the Lady Generals. Oh, another faulty first ball. Service ace for Villena. And we arrive at the 8th point for EAC. We'll be back after this. Kung sa Season 99 ay may new heroes of the game, nitong unang siglo ay meron ding OG heroes ang NCAA. Hindi lang kasi mga sports legends at mga sikat na celebrities ang naging bunga ng NCAA schools, kundi pati na rin ang mga pambansang bayan. All right. In that game against San Beda, although they lost in 5 sets, LPU relied a lot on their libero. Blue Guzman, as we see here, the headline, Bluer Than Blue, was responsible for many setups, many executions of LPU when it came to their offense. 21 digs, 16 receptions, double-double na nami-miss ngayon ng Totoo. Lady Pirates. And it's really a big factor para dito sa LPU Pirates dahil talagang nagsastruggle sila right now pagdating sa kanilang first ball. Even yung defense nila sumusunod na din na magkaroon ng problema dahil sa ginagawa at sa pinapakita ng EAC. And right now, That's Sir Frank Gusi Jr. yep, And Mancom representative ng Perpetual. His team will be in action in the second game facing Arellano. Our score here is 9-5. kaabang-abang din yung second game Oo. natin, Martin. Oo. Medyo crucial din to para dito sa dalawang teams natin na maghaharap mamaya Arellano versus Perpetual. Pang ano yun, pang kapit sa fourth spot. Meantime, this is a chance ball. Tipped over by Cruz. Oh! Tapos yung 1-2 ni Formento. Medyo hindi niya natansya. Pero maganda naman yung intention. Kinapos lang. Yeah. So, 6 serving 9, Joan Duguna. Looking to put pressure on EAC's first ball. And she does. Serve. Diana, too strong. Yep. And actually, this is the chance for LPU, Martin, na alam mo yun, makakuha ng momento through errors na binibigay ng EAC. Nakaka-receive sila, nakakapag-set up ng play right now. This is the chairman of the NCAA Season 100 Management Committee. That's Sir Hercules Calianta, also the Mancom rep of LPU. Now, this is a string of errors mula sa side ng EAC. I think 3 straight errors from the attack dito sa EAC. This is now a 4-0 run mounted by LPU. Gagalaw kami, ilang to. Basa, sige rin basa. Huwag mo intindihin yung atake. Marami nga atake. Pag inuna mo yung atake, hindi walang papasa eh. Oh, down by 3 oh. Ha? Dadalawa kayo sa ibabaw. Alright, kanina po. Medyo malaki-laki na yung abante nitong Yes. EAC, but because of 4 straight points, most of them came from the unforced errors nitong Lady Generals. 4 na sunod-sunod na puntos para sa LPU. And I think itong LPU dito na, ito na yung chance nila makakuha ng momentum. But, again, Kanina pa nila inaangguluhan yun, ano? That open spot in front. Pareho na, si Alimen at si Razonable. May puntos na dyan. kanina pa actually, natatawa ako kasi kay Razonable. Ilang beses na siyang binibigyan ng ganung bola. At talagang ginagawa niya ng paraan. Kahit magkabali-bali. Di ba? Nakabali na siyang ganun pero nagagawa niya pa ng paraan yung bola. Yun talaga yung target niya. That's a service ace by Formento. Dolorito thought it was going out.
And that's the big problem para dito sa LPU. Walang libero, wala si Blue. And itong EAC tumatarget pa ng mga receivers. 11-8 after the 4-0 run. 2 straight points by EAC. Another good serve by Ann. Dolorito, nakabuelo, down the line for Jonah. Pumawi naman agad itong si Dolorito. Down the line hit. Talagang pag may receive lang, Martin. Oo, yan eh. Talaga. May atake at may mga attackers na ready sa side ng LPU. So far, it's been up and down yung kanilang reception dito. Pero nag-improve na mula nung first set. Kaya lang hindi ito makakatulong. Ayun, oo. That's a service error committed by Cruz. And they will put Razonable here. Kung meron man silang ang LP yung gagawing paraan, dalawa lang nakikita ko. First ball and less error. Yeah. Better. First ball. Dolorito. Dug up by Razonable. Alimen Wow. catches the line. Ang daming options pagdating sa atake nitong si Alimen, ibang klase. Jing Alimen now with 10 points. And we're just in the second set. So 13-9 ang ating talaan. Razonable. Another better pass. De Andres pops it up. Dayanan. That one rolls to Doguna. Dolorito. Nandun pa rin si De Andres. Alimen. Dolorito covers it. Mochilias. Here comes EAC. They choose Jing again. Pero ito, mababa ang kanyang atake. And kahit pa paano, nakikita natin na may development sa floor defense ng LPU. And that moment, ito namang si Alimen ang nag-error para makapuntos ang LPU. Ming Puzon. Here's a chance ball. Pio. Good reflexes by Wow. De Andres. Kaya lang, diretso yun ulit kay Hart Pio. 5 points now for Hart. Another great net defense para kay Pio. And this is now a favorable situation for LPU because whenever Ming is on the service line, nahihirapan mag-first ball itong EAC. Nicely done by Razonable. Dayanan. Puzon. Mochilias is denied. What a great block with matching. Stare down para kay Alimen. Ganda nung timing niya doon. Tingnan natin. Saktong-sakto. Tumingin Oo mo nga, ng no? konti. Kaya, Sumilip lang ulit. sumilip lang. 14-11. Mochilias. Another kill block for the Lady Generals. Another block. And by Villena this time. Grabe, nakakapag-set up ng play ang LPU but hindi pumapayag ng EAC na ganun-ganun na lang sila makakapuntos. Puzon. Mochilias. This time, it is dug up. So si Rivas ngayon ang magsiset up. Tulak na lang mula kay Dolorito. Easy denial by Villena. 16-11 in favor of EAC. We'll go to this break. Marami sa mga student athletes ng NCAA ang tumutuloy sa mga professional basketball leagues at may mga piling at We're back to our coverage
At ito naman, yung pinanggalingang 5-setter ng EAC, a win versus JRU. Kung makikita natin, grabe talaga yung EAC, no? Yung development nila simula ng first round to second round, yung atake, yung chemistry. And as we can see, ang ganda ng mga binigay nilang atake kontra sa JRU. Jing Alimen had a total of 27 points in that match. Today, she is in double figures again. But we're far from over in this game. Rhea Magalona. Dolorito, cross court. Jonah Dolorito. She needed that, John Vic. Yeah. Ang ganda. Pagka parang nagpakawala siya ng yung gigil niya. Simula kanina first set. Yeah. Dahil ang ganda nung net defense ng EAC. So, hirap na hirap silang makapuntos. Galing sa malakas na palo. Doguna! So nagpalitan na yung dalawang attackers ng LPU. Kanina, Dolorito. Now it's Joan Doguna. Talagang importante sa kanilang first ball, Martin. Yeah. Nakakaset up sila ng maayos. 13-16. Good serve! Oh, service ace by Jonah Dolorito. Nag-iba yung nag-iba yung movement ng bola, biglang bumaba. Nako. Pumagit na kay Razonable at Alimen. So, 3 straight points for LPU. Wow! Oh, another ace! Back-to-back for Dolorito. Grabe. Katabi po namin yung mga fans ni Jonah Dolorito. Grabe yung sigawan nila dito. 4-0 run since our technical timeout. Ay. Diretso sa net. Yeah. Parang pati tayo na hurt. Okay. Nakakuha na ng momentum. Ang ganda ng service. Yeah, that's the ultimate momentum killer of volleyball, yung service error. Si Magnayi ngayon, papalitan. Si Formento, it's a similar ploy by Coach Rod Palmero, katulad nung sa first set natin. Second part, si Magnayi, yung nakakakuha ng minuto. I'm not sure kung anong diskarte ni Coach dun sa substitution. Yeah. But ang ganda nung ginawa niya nung first set. And as we can see, on point, Magnaya and Alimen connecting. Another point para dito sa EAC. 18-15, Alimen. Now with 12 points. Cara Dayanan will start. Serve. Oh, difficult pickup. And it's an ace for Dayanan. Martin, hindi ko alam kung ako lang pero napapansin mo ba, ang daming service aces sa game natin ngayon. Ito, napa-timeout si Coach Wanta. Harapan ka. Okay? Pakipasa ako dito. Oy, receivers. Iangat nyo lang. Hindi ko naman kailangan na nandito sakto sa kanya. Kailangan ko nandito yung pasa. Okay? Jo, pasok ka dito. 3, 8. Tapos 5. Jo, ikaw nga atake. Dito mo paluin. Makaside na tayo isa. Tapos magtuloy-tuloy tayo service. Let's go! Hoy, tara! Bison, 1, 2, 3! Alright, reception yung in-address doon ni Coach Wanta. She doesn't need, according to her, a perfect pass. Basta dalhin nyo lang dun sa area. Yeah. Considering na wala yung main passer nyo, na si Blue Guzman. Yeah. And I think yung mga players kasi, Martin, pag sa receive, meron specific position kung saan nila dadalhin yung bola para makapag-set up ng play. Kasi dumidepende ang mga play ng mga players or team sa receive. Yeah. So kung walang receive, might as well iangat nyo lang para lang at least mabigyan ng chance itong mga attackers na, di ba? Umatake. Pero sa pinapakita nitong EAC, medyo hirap na hirap itong LPU na makarecover agad. Dayanan in double figures. So after the 4-0 run of LPU, it's a counter 4-0 run as well by EAC.
Doguna. Oh, nicely done by Razonable. Puzon to Bio. Inangat ni Magnayi. De Andres setting up Dayanan. So that goes straight to the net. And it also end the AC's run. Medyo kinapos doon si Dayanan. Parang ano pa yun reverse tip from Heart Bio, and she will be replaced. So si Faith de Guzman comes in for the first time. A rather smaller lineup on the floor for LPU. Ganda nung serve ni Faith. Here's the dig. That's it set. for Mochilias. Swipe out. Medyo ginamit niya yung kamay doon ni Alimen para makakuha ng puntos. Veteran move mula kay Mochilias. 17-20. LPU playing catch-up. Again, Magnayi to Dayanan. Doguna. Razonable, keeping it alive. But this is gonna be a chance ball. Yun lang. Lumabas ang balik ni Alimen. Regalo sana, but an outside hit para kay Alimen. Ganda Oo. Medyo hindi niya natansya yung yung bola. Umilalim siya Kaya nag-outside. So now, it's down to a 2-point lead. And this is a difficult pickup. So EAC or LPU will set things up. Outside lang yung atake ni Mochilias. Sayang. Ang ganda ng combination play. Medyo nanggigilang ng konti. Yeah. And it always happen. And she only had Villena in front of her. Diba? Ang dami niyang options. Either cross-court or down the line hit. So babalikan natin yung play na yan. Kasi oportunidad na yan Nakasmile siya Eto, bubuelo na Boom. Mochilias! Taking it back. Sabi ng teammates niya, okay, napatawad ka na namin. Forgiven. Ayan bumawi agad itong si Mochilias after the attack error in the previous play. Ngayon, manggagaling siya sa likod. Uy. Ayan. Medyo outside. So, sa mga nanonood, meron tayong line kasi na sinusunod dito sa service line natin. Merong white na mga maliliit na lines doon sa gilid. Ayan, kung makikita nyo sa screen. Pag lumagpas ka dyan, once na nag-service ka, outside po. A service ace will give you the count later kung ilang service ace na yung meron. Dami. Yung laban natin ngayon. But Jaja Villena unleashing this one. Kahit dito ka na lang tapos ibigay mo Time na out, nakapasa LPU. naman yung dalawa Sila na ba lang mag-usap? Okay, para makapasa tayo, Kaya yun pa rin yung pala, play natin. Kapol. Dito mo atakihin, Jo. Dito mo kasi pinapalo kanina. Okay? Isa lang. Hindi pa tapos yun. 23 pa lang, Go, 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 go. Ay, tara! Kami na! All right, so we have the number already. We have a total of 9 aces across 2 sets. Grabe. And 7 of those unleashed by the Lady Generals. So 23-19. The AC looking to get a commanding 2-0 lead. Jaja Villena. Doguna. Magnayi brings it to Razonable. Wow. Who scores? 24-19. Ganda ng approach. And a powerful hit para kay Razonable.
isang puntos na lang ang kailangan ng EAC para maisarado ang second set. Again, Jaja Villena putting pressure on that LPU first ball. Muchilias, here's a chance for EAC. Kinansya niya eh. Hindi natatawa ako, Martin, kasi lagi siyang nabibigyan ng ganong klaseng bola. Napakahirap. Yung mga malalalim na doon, ano. So, Coach Rod, tumawag ng timeout. Eric, nasa gitna ka na. Oh, dito ka manggaling. Magdikit na kayong dalawa dito. Pag A1 ka, A1. Pabitbit mo muna sa kanya yung bola. Pagpasok mo rito, pabitbit ka. Liad ka ng konti, bato mo rito. Tuto. Ha? Okay? Pasa mo lang. Pasa mo lang. Hoy, walang alangan. Coverage. Huwag mo mamadaliin posisyon mo. Pag wala, pwede mo magpapasok. Another good instruction para kay coach. Agad-agad na coverage dahil syempre sa kanila ang manggagaling ang first ball. Sa kanila manggagaling ang first attack. So this time, coverage ang instruction para sa EAC. Better pass. Drop ball. Dolorito off the block. 21-24 LPU saves. One set point. Joan Duguna still on deck. Magnayi. Reverse set for Dayanan. Dolorito. Too strong. And LPU is sure that there was a check. So this one will be challenged. Tignan natin kung merong block touch. Kung merong nakahagip. Down the line yung target doon ni Jonah kasi kanina nag-cross court na siya. Well, kung mapapansin mo, Martin, simula first set, dun sila nakakuha ng puntos sa down the line hit. So, kung isa ka sa mga, alam mo yon, magugulang na players or matured players, kung paano ka magbasa ng ginagawa inside the court ng kalaban mo, dapat yon yung isa sa mga nakikita mo. Kung ano yung position nila sa blockings, kung saan sila malakas. So, from time to time, habang naglalaro, that may learnings pa rin. I wonder why Hiro Osada hasn't entered the game. Heavily wrapped up yung right shoulder niya, no? Ito si Rivas. It's her show. Ayan, no? So, tignan natin sa block touch dyan, Vic. Kung mayroon ba. Kasi kahit ako, hindi ko masabi kung may block touch ba. Dahil yung angulo medyo alanganin. Oo. At saka, yung mga ganyan na mabilis kasi yung nangyayari. Real time, mabilis na nangyayari. So kung wala ka sa posisyon ng referee, mahirapan ka makita. Pero ito, tignan natin kung meron. Wala. Yeah. No touch. So EAC will get the point. And that will end the second set. 25-21 in favor of the Lady Generals. They're now up 2-0.